Hello guys! Good afternoon! Andito tayo sa Hololand na ngayon guys kasi may appointment si Nico kanina and then magtatapon din kami dito ng mga plastic and yung mga karton. So yan yung mga boxes na pinaglagyan nung mga in-unbox namin guys na mga gamit ni baby. So tatapon na natin siya and then after nito is sunduin namin si Anika and pupunta tayo ng Habikirwa Kapaika. Ayun. So, meron pa naman pagkain sa bahay pero nasa freezer. Pero sabi ko kay Nico, since manganganak na nga ako guys, I would love to go to Haviki for the last time. Hindi ko alam kung tonight ako manganganak or next week. So, we still have time to go. Kaya sabi ko sa kanya, sulitin na natin yung oras and yung panahon na makapunta tayo doon bago pa lumabas si baby. Kasi paglabas ni baby guys, for sure, hindi kami makakapag-Haviki ng mga ilang linggo. Ganun. Kasi nga, malaking adjustment yon and sayang din yung araw today na meron akong energy. Ayun. So, punta tayo ng Haviki. And in-invite din namin yung aking mother-in-law guys, but she said that she will not be joining us today kasi nga binabantayan niya yung aso ng aking sister-in-law. So, next time na lang daw siya pupunta. Baka sa Friday siya pupunta. Today is Wednesday. So, baka Friday siya pupunta or Saturday. So, since alam niya naman na kung yung place kung saan, so she can go there on her own kasi meron din naman siyang car, guys. But yeah, ando na si Nico, nagtatapon na siya ng basura. At the same time, guys, ayan o, kinukuha nila yung basurahan dyan, ini-empty nila doon sa truck. Nililift pala nila talaga yung box na yan. Tapos bubuksan siya, i-empty siya, tapos ibabalik din nila sa baba. Ayan, nabuksan na. Ano kaya yun na basuran? Baka yun yung mga glasses or something. Ganyan pala. Nililift din pala talaga siya. Akala ko pinapalitan lang nila. So, ini-empty siya doon sa truck. Yan o. Sobrang efficient. Tapos, hindi mo na papalahin yan or ano kasi nga naka-machine na yan lahat guys. Kaya, importante na walang mahulog na mga basura dyan sa baba. Sa ground. Amazing daddy how they do it, no? So, yung lalaki na andun nasa gilid o naka-orange. Yeah. Sa Pohya Manekini. I mean that the bottom part becomes closed na. So he's putting it back. I think that is the metal. No. Akapal na rin yung yellow dito na scrape nila guys or yung na kudkod nila. Naging bundok na. Tayo doon sa school ni Anika guys, sunduin na natin siya and then maybe maaga pa naman, baka pakainin muna namin si Anika kasi nga nasanay talaga yun siya ng after school is kakain siya guys. Tapos punta tayo ng Habiki. Galing kami kay Lola guys kasi nagkape kami doon kasi mahaba pa kasi yung oras. So now 12 minutes bago mag-open ang Habiki. Mag-drive pa kami papunta doon sa Lahati. Pero malapit na lang naman yun dito. So, on the way na tayo guys. Nasa Lahati area na tayo pero mga 5 minutes pa bago tayo makarating doon. It's already 5 o'clock in the afternoon. Eksakto. But it's okay na malate. Makakarating din tayo doon ng safe. Basta mag-drive lang ng safe kasi nga so slippery today guys. But hindi siya ganun kalamig It's -5 only today. But it's so slippery because of the snow. Kaya dahan-dahan pa rin tayo sa pag-drive. Dito na tayo guys and nasa loob na yung mga tao. Pinakahuli tayo sa pila dito sa my door.
sila Nico andyan lang sa labas. So, hintayin lang nila ako. Tapos tatawagan ko si Nico guys kung tapos na ako dito. Kasi Nico kaya buhatin palabas. Wala masyadong pinapay guys. So, yan pa naman sana yung sadya ko dito. Kunti lang yung talking bread. So, yan na yung bag natin guys. And dito na si Nico. Siya naman bit-bit niyan. Ang sabi ni Nico, amazing. Ayan. Tapos na tayo mamili dito guys. And alam niyo ba, meron silang pa-diaper today. Tinanggap ko. Basta diaper, hindi mo yan masira agad guys. Alam niyo bakit andun sa Haviki? Andito sa Haviki yung diaper kasi naka-box siya na malaki. Tapos sira yung box. Pero yung mga diaper is naka-bag naman sila. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Dito tayo guys sa subdivision. Isa sa mga parang subdivision dito. Yeah. Kasi guys, may binili ako na naman sa tori.fi and dito siya kukunin sa address nila. Ang ganda ng bahay nila guys. Bago. Ayun, si Nico ang kukuha. Unipusi yung binili ko or yung swaddle for the baby. Second hand. Andito tayo ngayon sa Prisma guys, pero hindi kami pumasok ni Ani kasi Nico lang pumasok doon sa loob. Kasi hinihingal ako. Grabe yung hingal ko guys. So bibili lang naman si Nico ng Maito, yung milk and yung juice na nadalhin ni Ani bukas sa school kasi wala na yung juice na yung naka-box. Ayun. Tapos dadaan din tayo dyan sa apteki or sa pharmacy kasi bibili ako nung para sa rashes for the baby ba yung sweet siya, para siyang spray para sa diaper rash. Ayun. So bibili ako noon kasi sa pharmacy lang yun siya pwede mabili, wala siya sa grocery. Hello Ray guys, nasa bahay na and di ba dumaan kami ng apteki or ng pharmacy. Ito lang ang binili namin doon. Tapos binili si Nico ng 2 box ng milk kasi wala tayong nabili sa Haviki. And yung juice niya Anika for tomorrow yung magiging baon niya kasi Thursday bukas. And kailangan niya ng snack in the afternoon kasi mas mahaba yung afternoon niya tomorrow guys. So ito is ACO Mini Care Diaper Rash Spray. Maliit lang siya. This is like 11 or 12 euros. Medyo mahal siya guys, but I think this is good. Compare daw doon sa Zinky Void and spray na siya. So, hindi mo na siya kailangan i-spread kapag nilagay mo. So, this is something that I got for our upcoming baby. And, bumili din ako nito guys. Ito sa ukay-ukay ko lang ito nabili. Or doon sa tori.fi. Ito is yung Emma, ang brand niya na swaddle. Not all babies like to be swaddled guys. Like si Anika ayaw niya. I don't know for this coming baby natin kung magugustuhan niya ba yung swaddle. But swaddle is good to use for newborn. Kung gusto nila ha. Depende sa bata guys. Kasi hindi siya maiipit dito. Dito is, yung style nito guys, yung 2 kamay is andito sa taas. So magkaganon siya. The way like how baby usually likes to sleep. Like nakataas yung kamay, ganon. And mayroon siyang zipper. Ayan o. Na may zipper siya. So 2 yung zipper niya. Hindi mo na siya kailangan tanggalin lahat kung magpapalit ka ng diaper. Kahit dito lang sa baba. Tapos ganyan. So, this is like, ang swaddle usually,
mimics ng environment ng womb. Di ba ang mga newborn, some of them are so fussy. So this is like one of the solution. Kunwari yung baby is gusto niya miss niya yung environment sa loob ng tiyan. So yung swaddle is isa sa mga recommended to use, but not all babies likes them. So, ito guys, mas pinili ko na bilihin siya sa ukay-ukay. Maganda pa to. Nagamit lang daw nila to sandali lang sa baby nila kasi ayaw ng baby nila. So, mas maganda na bumili ng mga ganito sa ukay-ukay para hindi masyadong mapamahal. Kasi, ang isang piraso nito guys is like 34 euros, I think. Or 30 euros. So, how much yan sa Pinas? Mga 2,000 din, almost. So, ito, binili ko siya sa ukay-ukay. It was 15 euros. Okay na rin yun siya guys. At least, hindi ko siya binili ng bago. And hindi siya ganun kabigat. So, I'm planning to buy 2. Kailangan ko maghanap ng isa pa para meron akong pang switch. Like, kunwari ito lalabahan, maduayan ba? Maanuhan ng milk or madumihan. So, malabahan, tapos meron pang isa. Usually, ang mga binibili ko, guys, is yung mga sa ukay-ukay lang and pair of 2 para yung isa is pwedeng malabhan, tapos yung isa naman, ganun. Ang pwedeng gamitin. Yun. So, ito lang ang binili ko today. And we got something from the Haviki as well na para sa baby. But the baby will not be able to use this one right away. Tingnan nyo ano yun. Nabili ko dun sa Haviki, guys. Nakakaloka. Sabi ni Nico, ha? Ayan, Moomin baby diaper. But this is number 5 for 10 to 16 kilograms. So, later na ito magagamit. Andun siya sa Haviki, guys. Kasi yung isang box nito, merong 4 na ganito na packaging ang laman. But, since nasira yung box, so the entire thing is gonna be thrown away. Kaya andun siya sa Haviki. And when Anika saw this one, she was so happy kasi ito yung diaper na gusto niya for the baby kasi si Moomin nga. Ha? Moomin. Yeah, it's Moomin. Ito yung gusto niya for our baby, guys, na diaper. But this is a big diaper. This is, no trash. Yeah. This is made in Finland. But, ito siya guys, most of the people say na itong diaper na to, it gives rashes, nagkaka-rashes yung baby. So, we will be having like a trial and error sa mga diapers. So, pag hindi to aano sa skin ng baby natin, so hindi natin to gagamitin. Kasi meron din akong Moomin doon na baby diaper na nanggaling din yon sa mga binigay. Let's see kung gusto ng baby o hindi. Ayun. Kung hindi naman is ibibigay din natin. I-post natin sa mga Tori or sa mga Roscalava kung sinong gusto ng diaper and ibibigay natin. So, ito guys is isa sa mga purchase natin doon sa Haviki. I don't know how much this is gonna be costing sa store. Kasi hindi pa man ako bumibili ng number 5 na diaper. Kasi yung mga binili namin na diaper is yung mga maliliit pa lang number 1 and number 2. Ganyan. Pero ito hindi siya pants. Ito siya is yung tape. Yung naka-tape siya. Ngayon. Sayang nun. Sa ano siya? Food waste. Pero hindi siya food waste. Haviki rin siya or waste siya guys. Kasi nga nasira yung box na packaging niya. Pero ito isilyado pa talaga siya. Yan normal yan siya na meron yan siyang hiwa dyan. Kasi dyan mo siya bubuksan. Yung guide paano siya bubuksan ba. But yeah, sayang kasi nilagay nila doon sa waste. But it's good na napunta siya sa mga tao na kagaya namin na bumibili doon sa Haviki Ruakapayka, diba? So, meron tayong diaper, diba? And, meron din tayong mga tinapay. Pero guys, konti lang yung tinapay nila ngayon. Pero, sinigurado kong kunin tong mga
Ruiz Lepa rye bread. Ayan. 2 rye bread. Tapos isang kaura or yung oats na tinapay. Wala masyadong tinapay. And meron tayong konting fruits dito. May mga apples din doon today. But since huli nga tayo guys, okay lang kasi nga wala din masyadong pagkain ngayon. Isa pala guys na reason na bakit konti na lang ang tinapay kasi yung isang bake shop na nagdo-donate doon is ano na sila guys, na bankrupt sila. So nung kailan ba yun? Bago yata yung nagpasko or after ng New Year. Yung last nila na deliver doon guys, kaya konti na lang ang tinapay. So yung may mga tinapay pa rin, but yung mga tinapay is nanggaling na siya sa mga stores, hindi doon sa bakery. But yan, nakakuha tayo ng konting apples dito. Ayan yung mga apples. And meron din tayo dito raspberry. 2 tong raspberry. Yeah, raspberries. Sobrang gaganda po ng raspberries. Oh. Nandun na siya sa Habit. 2 to guys. Yung isang raspberry na box, may ilang piraso na nasira na rin siya. Kaya siya napunta doon. But since wala nga sila ditong manpower to pick, para tanggalin yung mga sira-sira dito sa loob ng box. Kaya ito, andun sa Haviki. Tapos, meron tayong mocha palat. Ito yung finished brownies. Sweet. Binigyan ako ng malaking cake. Sabi ko, ayoko niya. Malaki masyado. Tapos, meron din tayo dito, ano to, parang lemon ito or carrot cake. This is carrot cake. Ayan. So, meron kaming pang kape ni Nico. Ganyan lang ka, laki yung kinuha ko. Tapos, this is kaura cookie or oat cookies. And then, binigyan din ako doon guys na chocolates. Ayan smash. 4 to na piraso. Oh. Diba? Saan ka pa? May chocolate, may pa-chocolates doon, guys. Maraming na rin tong sweets. Tapos, pag kinuha ko pa yung malaking cake, guys, Diyos mo yung marimar. Grabe na. Naghanak ayo. Tapos, meron pa dito gusto ko ako cheesecake. Ayan. Gusto ko tikman yung cheesecake mamaya. Gusto ko nang matamis-tamis. Tapos, meron tayong mga carrots. Ilang kilo ng carrots ang nakuha ko? 3. 3 kilo ng carrots. And per bag is 1 kilo. So, okay na to guys. Itong 3 kilo. Kasi last time, sobrang dami namin nakuhang carrots. Napura namin ng carrots juice food guys. So, ngayon, kinuha ko tong mga apples guys, kahit hindi siya ganun kagaganda kasi ganyan nasira siya, nahulog siguro to, ganyan, nabunog, kaya hindi na siya papasa sa standard. But since meron tayong carrots and itong apple, pwede nito siyang paghaluin, parang gawing juice. Tapos meron din tayo ditong mga kamatis, ayan, mga cherry tomatoes, 2 to. Ito pa yung isang cherry tomatoes. Marami-rami din tayo nakuha. Daghan na rin. Basta more than 1 ganit guys. Diba? Marami na yan. Tapos, meron tayong sibuyas. Ilagay ko nga ito dito kay para yung mga maliliit ba dito ko ilagay sa tray para hindi siya masyadong makalat. Yung sibuyas guys is andun siya sa Haviki kasi yung ilang piraso ayan tumubo na. Ayan. Tapos, meron tayo ditong sili na naman. So, ito is ilalagay natin ito doon sa mga suka natin, guys. And yung mga friends ko sa Pinay Mom, sila Luis, Katrina, Raquel, Lea. Ewan ko kay Vanji kung gusto niya, pero hindi pa siya nag-reply kasi nga nag-holiday sila. Ito, lalagyan natin sa mga suka. Kung gusto din ni Vanji, kasi gumawa ako ng 5 malalaking bottles ng yung suka. So, bibigay ko sa kanila yan kapag nagkita kami. Tapos, sinabihan ko sila, barteran nyo ako ha, magpa-barter kami. So, bibili nila ako nung suka na ginagamit ko. Yung pinakamura lang na suka. And, bibigay ko sa kanila yung isang bottle ng suka na
meron siyang sili and sibuyas. Kasi walang ginger pa as of the moment sa Haviki ako nakita, guys. So, ayun. Babarteran nila ako para magagamit ko rin yung suka later kapag meron na naman akong nakuha doon sa Haviki. And meron na naman tayong garlic. Next time kapag marami akong garlic na nakuha, guys, is i-chop ko yan siya, tapos i-freezer ko. Tapos iaalo ko rin sa kanila kung gusto nila. Tapos meron tayong mozzarella, cheese. Marami din tayo nabili, ha? Mga sandwiches, guys. Ayan, oh. Mga sandwiches. Pato pasty. Sandwiches. Anika is coming, checking. Like that, what? Tapos ito pa, guys. Sandwich din ito. Meron pa bang sandwich? Yan, sandwich. Tapos ito, guys, is pizza suikale. Sakto. Kasi meron tayo nitong mozzarella. Tapos ito yung meat para sa pizza. Makagawa tayo ng pizza nito, no? Tapos meron tayong kamatis. Makagawa talaga ng pizza. Tapos meron tayo ditong pahatok fillet na broiler, palaman sa tinapay, 2, 3. Yan, 3 palaman sa tinapay, guys. Ayan, sobrang sulit. Kasi ang isang piraso nito is €1.98. So, €2 na siya. But since naka-discount siya ng 30%, €1.39. So, itong 3 to, naka-discount na sa store. Kung bibilihin ko siya, so mga almost €4 din. €4 din to. So, ang budget natin, €10, diba? Tapos, meron din tayo dito wiener lake, and yung parang pork chop. Yan. Pero wala na siyang buto. Tapos, meron din tayong mga luto, guys, na food. Ito is Italian pata. 2. Ayan, 2 yung ating Italian pata. And then, meron din tayong masaman chicken curry. Actually, gusto ko itong kainin tonight. Gusto kong kumain ng rice. Sobrang tagal ko nang hindi kumakain ng rice, guys. Ano sa guys is kumakain na ng raspberries. Is it good? Yeah. You like it? Yeah. Yeah, gusto niya yan. Tapos, meron din tayong Emmental Fraste. Cheese ito, guys. Nag-rated na siya na cheese. And, meron tayong mga yogurt. Kailangan ko ng yogurt, guys. And, sakto, this is mustika or blueberries. 4 to. Ayan. 4 na blueberries. Para sa magandang digestion. Ayan. 4 siya na blueberries na tawag nito. Blueberries na yogurt. And, ito ang ating isa sa mga jackpot. Ganito lang kaliit, guys. This is 1,000 pesos mahigit sa Pilipinas. This is like 1,200 pesos. This is €19.53. And this is only 0.652 kilograms. Ayan, ganito kaliit, guys. Pero grabe talaga yung mga nakukuha ni Julie sa basurahan sa Helsinki, no? Kaya dagko kayo, guys. Pero, since malayo kami talaga doon sa kanila, guys, hindi man din ako makahingi kay Julie, kaya sobrang layo man din nila. Tsaka, iniwasan ko rin magbiyahe ng malayo ngayon, guys. Kasi nga, kabuanan ko na, and even before, napunta ko ng Helsinki, pero uuwi din kami kaagad, guys, kasi sobrang pagod ko talaga, hindi ko talaga kinakaya. But yeah, ito is salmon. Ang gagawin ko dito is gagawa ako ng salmon soup in the coming days. Ayan, so meron tayo nito, and kailangan lang natin meron tayong carrots, may patatas kami sa ref na galing sa garden namin. And ano pa bang kailangan ko na ibang ingredients? Bay leaves. Meron ng sibuyas. O, kompleto na. Tapos yung cream na lang. Yung ibang ingredients na lang ang kulang. Makakagawa na ako ng salmon soup. Or salmon creamy soup. Ayan. Grabe, no. Ganito kamahal, guys. Sobrang liit lang nito. €19.53. Paano pa yung mga nakukuha ni Julie sa basurahan? Grabe, sobrang dami talaga mga pagkain na tinatapon dito sa Finland, guys. Tapos, kung malapit lang kayo, for sure.
Magsunod din kayo sa akin guys. Saan ako namimili nito? Kung kunwari malayo kayo kay Julie. Hindi tayo makahingi kay Julie kay malayo man siya. Hindi to pwede ipadala sa Pilipinas guys. Kay common sense po oy. Di ano pwede mapadala kay ano man perishable goods man ito. Hindi man to pwede mapadala guys ng balikbayan. But yeah, just so happy. Sobrang dami natin pagkain na nanggaling sa Haviki. And sobrang sayang nito guys. Grabe sayang nito kung itatapon nila itong mga ganito. Itong guys, yung mga cooked food, usually nilalagay ko sa freezer. Tapos kunwari, hindi ako nakaluto. And sobrang pagod ko talaga and wala akong energy. Kukuha lang si Nico doon. Tapos isuso niya lang, lalagay niya sa microwave. Tapos yun na yung pagkain. Ayan. Sobrang dami natin na pamili for worth 10 euros. And sobrang sulit talaga siya. As in, sobrang sulit. Hindi talaga ako mahihinayang. And never ako mahihiya sa inyo guys na ipakita to. Na ito yung mga binibili namin sa Haviki. Sobrang dami ko nang na-save na mga ganito guys. Yung mga palaman sa tinapay doon sa freezer namin. And marami pa rin kaming meat guys na nanggaling din doon sa nahunt ni Nico na tawag nito deer. Ayun. Sobrang dami natin pagkain sa table. Yan. So, I think sila magtitinapayan sila sa dinner. Ako gusto ko kainin yung rice. Kasi curry yon. And sobrang tagal ko na nakakain ng curry talaga. So, yan yung ating lamesa ngayon guys. Oh, kinainan ni Aika yung raspberry. Ubos na yung isang box halos. Ayan. Sobrang dami nating pagkain, diba? And napakasayang guys. Ang lahat mapupunta sa dumpster. Sobrang sayang talaga. Ayan. Mag-iinggit na naman ako sa inyo guys. Ito yung curry natin. Tapos ito yung Italian pasta. Ayan. Saan ikaw kumakain ng raspberries. Yan. You put the other box. Put this together and then put this box there in the garbage bin na. Like that. Yan. Yan oh. Ubos na yung isa. And the bad ones you put there on the other side. In trash. Yeah, in the trash in the biyoyate. Diba? Ayan guys, yan na yung ating mga pagkain na nanggaling sa Haviki. So, ang pinaka-jackpot natin dito is yung diaper, tsaka itong isda. Yan, diba? Sulit pa rin talaga guys. Imagine niyo 10 euros lang ang budget natin. Nakabili tayo ng isda na worth 1953. Mahal din ang isda guys. Hindi talaga ako bumibili masyado ng isda kasi nga mahal. But, kung nanggaling sa Haviki, sobrang sulit. Ito yung mga sili natin. Ang gaganda pa nito. Kasi mga ganito, maitsura binibenta sa Pilipinas. Uy, ano pa ba yung tawang sila? Kasi itong kamatis guys, may ilang piraso, isa or dalawa na sira dito sa loob. Kaya ito andun sa Haviki. Nakita ko andun sa ilalim yung nasira. Nakita ko yung kanina. So, ito is gagawin ko tong tomato sauce. Para hindi siya masayang. Kaya, ilalagay ko siya sa pie. May nakita ako kanina. Ayan, oh. Yan, nasira siya. Wala kasing bukas nito dito guys sa Finland guys. Tapos kukunin nila yung sira. Wala silang manpower for that. Ikagaya sa atin sa Pilipinas na grabe kay takainot, maskig daot, hala duot. Ayan, oh. Ayan, the rest is okay. Ito lang isa ang sira sa isang box. Ganon din ito. Ito din sa kabila. Sobra pa kagaganda ng kamatis, oh. Tapos masayangan lang pa. Ayan, oh. May isang piraso na sira. Ayan. Ang the rest is okay pa yata. Tingnan natin. Ang the rest is okay pa. Yan, oh. Sobra kagaganda ng mga kamatis. Yan. Grabe, diba? Tapos yung mga sili. Tapos masayang sili dito sa akin sa bahay, guys. Kaya gagawin ko yung, panghalo doon sa mga suka, guys. Grabe, sobrang anghang ng suka, guys. Mas lami pa siya, guys, compare sa binibili namin dito sa Asian store na yung spiced vinegar. Anong tawag niyan sa atin? Nakalimutan ko anong tawag. Pinakurat. Masarap pa siya guys kasi maanghang talaga siya and marami talaga siyang sibuyas and chili.
Oh, and lahat yun is powered by ating Haviki or ng food waste dito sa Finland. Ayan, yan yung ating mga pagkain for today's vlog. Ubus na ni Anika yung isang raspberry. Yan na lang ang natira o yung isang box. Ayan na siya. Hindi ko na pahabain itong video na to guys kasi sobrang pagod na ako. Kayo ba na-excite guys na mga anak na ako? Ako grabe sobrang excited na ako guys. Hindi ko na rin talaga mahintay kasi masyadong masikip na yung aking tiyan. Actually hindi na ako nakakain ng maayos ngayon. Kasi nga ang bilis kong mabusog. Feeling ko wala ng space yung aking tiyan. Nasusuka ako kapag makain ako ng marami. Kaya pa konti-konti lang yung kain ko guys. And kailangan ko ng maraming yogurt, ng maraming plums, mga ganito. Para maging soft yung ating stool. Kasi nga nagkakaroon na tayo ng mga problema sa ating mga dyan. Sa ating tiyan guys. Kasi nga with a growing baby. And I feel like the baby that I have now, compare kay Anika guys, mas malaki ito. Kasi malaking tao talaga si Nico. But yeah, yun lang for today's vlog guys, and I hope you continue to watch our videos. Please don't skip ads. Charot lang. Bitaw guys, oy, salamat na masyado. Salamat na marami sa inyong lahat guys sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Sana is manood pa kayo. Continue panoorin niyo pa yung mga upcoming vlogs namin, and pasensya po talaga kung hindi ako makakapag-upload daily. And maybe in the coming days, meron naman akong mga nakapondong mga vlogs guys, but once the baby comes out, I don't know if I will be able to update you for everything. Kasi nga, it will be a big change sa aming pamilya guys. And sa akin bilang matandang nanay na, malaking adjustment talaga siya. So, I hope you understand that one guys. But of course, kung excited kami, alam ko kayo din sobrang excited nyo rin. And salamat po sa inyong lahat na naging happy and nag-congratulate sa amin for the new member ng aming pamilya. Sana po wag kayong magsawang manood. And please, panoorin nyo rin po yung mga previous vlogs. Also, kung naghahanap kayo ng mushroom picking videos guys, I really apologize. Wala na po talaga tayong mushroom picking videos as of the moment. Kasi sa labas, it's very thick yung snow natin. As in, sobrang makapal guys. So, mga, na siya, almost a meter na yung kapal ng snow sa labas guys. Kaya, hindi na tayo makakapag-pick ng snow, okay? And hindi rin namin pinalabas din si Pimo this year. Even nung start ng hunting season for the rabbit. Kasi nga, natatakot kami for the wolves for her. Kasi, yung wolf guys is malaki yon, and kayang kainin yun si Pimo. So, natatakot kami. So, since Pimo is already old, so ngayon guys is na siya, retired na siya. Hindi na siya mag-hunt. So, matanda na rin siya, and palagi na rin siyang pagod. Kaya palagi siya natutulong dito sa bahay. Sarap ng buhay. Ganon. So, guys, thank you so much sa inyong lahat. Panoorin nyo na lang po yung mga upcoming vlogs natin. And we will really try na i-update kayo about sa pregnancy namin. And pagpasensyahan nyo na po ako na sobrang hingal na po ako magsalita ngayon because of my growing belly, as in. But yun lang for today's guys. Ingat kayo palagi, and I will see you again next time. Hey! Ayan na guys, makain na si Nico and Anika. Hamster, mouse. There's a mouse. Mahukay-hukay namin sa likod guys. Marami pa, kailangan paligpitin yan. Yan. Wala na, ubos na yung ating raspberry guys. And Anika wants this for dinner daw, daddy. Put this one where micro for her. And this one too, I want this one. I want to eat rice. I've not eaten rice very long time. Yeah. And this will have oily pakakku in the fridge, I think. No? Niin, no mä voin ottaa sitä. Niin, ota sitä ensin. Ooh. What Pimo wants? Pimo wants something? I don't have anything for you as of the moment. Sorry.
Kahanap si Timo ng pagkain ngayon. Chocolate. They name a hamster. And what is it, mouse? You cannot eat chocolate, Timo. It's not for you. Okay, sabi ni Nico, what is this chocolate? No, I cannot give you. Dog cannot eat. Dogs cannot eat chocolate, Timo. Ooh. How was it? Good? Diba?